Hello, good day mga boss. Joy ulit ng DIY ko Rips. So ngayon, may papakita na naman ako sa inyong item So para sa 4 wheels ulit itong item na to. Yan, i-install natin sa hindi ko alam kung kailan. Depende pagka nagkaroon ng available time, pero ini-aim ko nang ayusin yung 4 wheel namin I-re-rewire ko kasi siya. Lahat ng mga accessory na kinabit ko doon, i-re-rewire ko. Tapos magdadagdag ako ng mga accessories pa. Siyempre, magre-rewire na lang din naman na magdadagdag na ako para at least isang galawan na lang ng wiring. So, eto nga pala yung item natin. Yan. Binuksan ko na to. Yan. Ito yung item na ikakabit natin doon sa sasakyan. Yun. So, fuse box and relay box ito, Kung mapapansin nyo, mayroong fuse dito, may relay dito. So, ito, medyo familiar ako dito, 5-pin relay. Ito, hindi ko alam, first time ko makakita ng ganitong socket. Hindi ko alam kung denso relay to. Kasi tingin ko to parang 4-pin socket lang to Sa 2, 3, 4. Siguro pang denso relay yan. Siguro along the way, bibili ako ng denso relay para makakita man lang ako sa personal. Yan. Tapos, bubuksan syempre yung ilalim. Tigas Tigas yung ilalim para ay magpabukas. Ito, testing natin. Tigas naman. Pagsabayin natin kung kakayanin. Masakit kasi yung daliri ko ngayon Yun. Mangat na. Bubuksan naman siya. Sakit lang yung daliri ko ngayon. Naglinis ako ng motor. Clean ako ng motor. Yan. So, itong relay and fuse box na to, hindi ko alam kung maganda siya, pero hindi siya nare-rearrange. So, meron mga relay and fuse box na itong mga to is detachable. Natatanggal yung mga yan. Tapos kayo, kung saan nyo gusto i-place. Minsan, yung mga fuse nilalagay sa gitna. Tapos yung relay nililipat dito. Yan. Meron kasi mga ganun na detachable, tapos ikaw kung saan mo siya gusto ilagay. So pagka ganun kasi yung fuse and relay box nyo, mas nakakapag strategize kayo kung paano nyo iwa-wiring. Yan. Tapos isa lang yung labasan ng wire dito lang sa side na to. Pagka kinlose nyo kasi yan, parang ganito yan. Yan. Dito lang. Minsan kasi yung mga fuse and relay box, dalawa yan. Minsan dito, tapos meron pa isa dito. Ganun Syempre pagka mas maraming labasan ng wire, depende, mas malaki yung tulong. Halimbawa, ikakabit nyo ng ganyan, meron kayong wire na papapuntahin dito, pwede. Tapos meron pa kayong papapuntahin dito, pwede. O kaya papunta dito, pwede. Ganun. Pagka mas maraming labasan yung wire, mas okay kasi hindi nyo na kailangan magbutas pa. Kasi ang pangit naman, papalabasin nyo yung wire dito, papaikutin nyo kasi doon kayo magwa-wiring. So, medyo hassle yung ganun. Pero tigas ng plastic niya. Nung tinatanggal ko kanina, nahirapan ako. Yan. Tapos, meron ng free na terminal. Yan. Terminal connector. Maganda to, yung may free na terminal connector. Kasi meron kayong mabibiling fuse and relay box na walang free, So, bibili kayo ng separate. Yan. Pero, naghanap na ako nung merong kasama. Para at least, di na ako bibili ng separate na mga terminal. Medyo okay din. Yan, medyo okay din yung pinaka-terminal. Meron kasing ganito na super lambot.
ganyanin mo lang na tutupi siya. So pagka super lambot, parang hindi ganun kaganda yan, ano. Ito naman yung para sa fuse. Okay din yung sa fuse. Ito, ano, tatanggal to, napag-iwa-hiwalay yung mga yan. Removable yan eh. Yan. So saka ko na tatanggalin, ano, pagka ikakabit ko na, para hindi magkalat-kalat yan. Yan. So okay yung mga terminal niya, medyo matigas ng konti. Ayan o, tigas eh, oh. Hindi natutupi. Ayan o, dito nyo palang iaano. Pagka natupi nyo yan, ibig sabihin ang lambot ng terminal. Siya matigas. Yan. So pagka bibili kayo ng ganito, maganda yung may kasama ng terminal. Di ba, iba't ibang way yung pagwa-wiring ng fuse box, ano. Depende yun doon sa nagwa-wiring sa inyo. Pero syempre, ako rin, meron akong preferences ko, no. Bali dito, meron tayong 5 5-pin relay, isang 4-pin. Tapos, di bali 6 yan. 6 yung relay natin. Ang fuse natin, fuse holder is 6 din. Pwede naman yan na isang fuse, isang relay. Pwede naman yung ganon. Pwede rin naman na maggagawa tayo ng live na connection dito, 3, tapos yung 3 gagamitan natin ng relay. Pwede yun, ano, depende do sa pangangailangan ng accessories na i-install nyo. Meron kasi mga accessory na kailangan all the time merong supply ng positive. Meron naman mga accessory na via switch, no. Pagka in-on mo lang yung switch, dapat doon pala magkakaroon ng supply ng positive. So iba-iba yan. Pero sa mga susunod na video, try natin i-wiring to, no. Syempre, yung una, yung basic muna, yung preparation. Kahit na wala pa kayong ikakabit na accessory, pwede na kasi tayong mag-wiring dito. For example, yung negative nung relay, yan, pwede na natin i-wiring yan. Magkakabit na tayo ng wire. Yung power supply, yan, pwede na tayo magkabit ng power supply. So, kung anong gauge ng wire yung gagamitin, syempre, nakadepende do sa accessory. Yan, pwede yung mga ganun, no. Tapos para pagka mag-wiring na tayo nung mismong accessory, naka-prepare na yung ibang wire. Tapos ang gagawin na lang natin, linya na lang papunta mismo dun sa accessory na ni-install natin. Pero ang tigas nung plastic niya, maganda. Hindi siya mukhang chipipay. Yan, ano. Tigas. Tapos ito yung pinaka-cover dito sa taas. Yan. Siyempre, good to have yan. Yung may cover sa ibabaw, yung pinaka fuse and relay box nyo, para pagka nag-aano kayo, engine wash, kung sa engine nyo to ikakabit, pwede. Baliktad pala, kaya pala ako magat yan, no. Ito, hindi ko na to kakabit. Hirapan akong tanggalin kasi nabugbog yung daliri ko nung naglinis ako ng motor. Mahina ngayon yung daliri ko eh. Yan. So, abangan nyo, no, pagka ipe-prepare na natin tong fuse box. Yung mga abang natin ng mga wire bago tayo mag-install nung talaga accessory. So, panoorin nyo na lang yung gagawin natin video regarding dito. So, tapusin na natin tong video na to. Ingat kayong lahat. Ride safe. God bless.